Ipinagdiriwang po natin ang ika-4 na linggo ng Advento. Pumatak na waring ulan magmula sa kalangitan. Naway umusbong din naman mula sa lupang taniman, ang manunubos ng tanan. Ang ating misa ay pamumunuan ni na Reverendo Padre J. Francis Flandes and Father Ronelio Ordenes, SVD. Magsitayo po tayong lahat ng ating sa ating banal na panalangin, ating samang intensyon ni Lucy Guan, Iboncho and family. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Dakilang Ama, sa pagtatapos ng panahon ng Adbyento, sinisindihan namin itong kandila ng pag-asa, kapayapaan, kagalakan at pag-ibig. Pagkaluban mo kami ng lakas ng loob na may bahagi ang iyong pagmamahal, pagmamahal sa buhay at sa sangnilikha, pagmamahal sa mga makasalanan at mga banal, at pagmamahal sa mahihirap at mga inaapi. Lubos kaming nagpapasalamat sa lahat ng pagpapalang tinatanggap namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Para matupad ang kanyang planong pakipaniig at pagliligtas sa sanlibutan, hiningi ng Diyos ang pakikisangkot ng tao. Tinawag niya sina Jose at Maria upang maging kanyang mga instrumento ng kaligtasan. Bagaman nasaktan si Jose noong una, niyang malaman ang kalagayan ng kasintahang, tinanggap pa rin niya ang kalooban ng Diyos pagkatapos ipaliwanag ng anghel kay Jose ang misteryong bumabalot sa paglilihi ni Maria. Naway maging bukas ang ating mga kaluban tulad ni na Maria at Jose na naging mga instrumento ng Diyos sa kabila ng masasalimuot na pangyayari sa ating buhay. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking mga pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubbayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay mapakinabangan sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Unang pagbasa. Noong sumalakay ang kaaway mula sa hilaga, natakot at nagkagulo ang mga Israelita, maging ang pagdamay ng Diyos ay kanilang pinagdudahan. Sa pagkakataong ito, ibinalita ni Propesa Isaías ang pagsilang ng isang sanggol na siyang magiging tanda ng pagliligtas ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng kinaroroonan ng mga yumao o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akas, "Hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaias, "Pakinggan mo, sambayanan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't, ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ng isang dalaga at mga anak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang buong daigdig, lahat ay nang naroon. May-ari ng Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo, at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman, tugon. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Sino ang marapat umahon sa burol ng puon? Sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitawan. Tugon. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Diyos na Panginoon, pagpapalain siya. Ililigtas siya at pawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Tugon. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ikalawang pagbasa. Ipinahayag na Apostol Pablo na ng Panginoong Hesus ang katugunan ng mga sinaunang propesiya na laman ng kasulatan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mula kay Pablo, na alipin ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng mabuting balita ng Diyos. Sa inyong lahat na minamahal ng Diyos na nariyan sa Roma, na tinawag upang maging mga banal. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Ang mabuting balitang ito na ipinangako niya noon pang una sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Heso Kristo. Sa kanyang pagiging tao, siya ay ipinanganak mula sa lipi ni David. At sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu, ipinahayag siyang anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol upang ang lahat ng bansa
ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Kabilang din kayo sa mga tinawag na maging tagasunod ni Heso Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat para sa banal na ebanghelyo. Maglilihi ang dalaga, lalaking isisilang niya'y Emmanuel na poong sinta. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya, ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kaniya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya'y naglihi sa pamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawaging itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat para sa homilya. Kapag ang isang tao ay nababagbag ng kanyang suliranin, ay ito ay dala-dala niya sa lahat ng oras. Kahit sa kanyang pagtatrabaho, anuman ang kanyang gawin, ang isip niya ay nandoon sa kanyang suliranin. Kaya matanong ko po sa inyo ngayong araw na ito, sino po ang walang problema sa buhay? Pakitaas po ang kamay. Walang problema? May tumaas pong isa. Kasi isa lang po sasabihin ko sa inyo. Sasabihin ko sa inyo, welcome to National Mental Hospital. Kasi po, lahat po tayo ay may mga pasanin, maliit man o malaki. Tama po ba ako? Kaya po, hanggang sa inyong pamamahinga, hanggang sa inyong pagtulog, dala-dala ninyo ang mga ganitong isipin. Tama po ba ako? Lalo na kayo nandito sa Hong Kong, ang isip nyo, parang ngayon, nakatingin kayo sa akin, pero ang isip nyo nasa alapaap. Kasi ang iniisip ninyo,
malapit na yung Pasko, your concern is more on your family, how they will spend their Christmas far from you. Tama po ba ako? Kaya ang isip nyo, puro pira. Ibig sabihin, wala pong nakakaligtas sa ganitong mga suliranin. And it is a reality that you cannot escape, but rather, you have to face it. And that is why, same as Saint Joseph, sa kanyang pagtulog, dala-dala niya ang suliranin niya kung ano ang gagawin niya kay Maria. And that is why Joseph known as Joseph the Dreamer. You know why? Kasi sa panaginip, doon nagbibigay ng mensahe ang Diyos. Kayo naman, pag may nanaginip, ay, mataya nga sa wedding. Ano kayang magandang anunsyo? Lalo sa Pilipinas, kung ano-ano, mga napaginipan ko ganire. Ay, itaya mo yan, 8. Iba't ibang mga anunsyo. Pero this time, it is different. Try to make a different perspective in this kind of theology. How come that Joseph gave an important role? And remember, Joseph has a supporting role in our total redemption. You know why? Siya ang kakaiba na natatanging naging bahagi ng kaligtasan ng tao. Siya ay a silent man. Wala siyang ni ho, ni ha, no dialogue you can found in the gospel. Pupusta ako sa inyo. Kung may makita kayo, yan. Sabihin ko sa inyo, wala. Kahit po, tingnan ninyo, biglang nawala si Joseph sa sin. Bakit po? There is a reason. Kasi po, nais ng Biblia na makita po natin ang kahalagahan ng isang tao. Sabi dito, si Jose ay isang matuwid, a righteous man. Tanungin mo sa katabi mo, matuwid ka ba? Are you straight? Yung po mga tanong, when you say righteous, ngayong araw na ito, 2 bagay lang po ang inais kong ibahagi sa inyo. When you say righteous, you are a sensitive man. What I mean, alam mo at dama mo ang nararanasan ng iyong kapwa. And that is what we call empathy. Hello. Di ba po ba, kapag yung makita lang natin, yung ating kasama dito, kahit hindi magsalita, ramdam mo na meron siyang dinadalang suliranin. Yes or no? Yung pag sinabi mong, kumusta ka? Iiyak na agad, Pati ikaw umiyak na rin. Hindi ka kasi nga, that show your own manifestation of being how to empathize. Ramdam mo kung ano ang nararamdaman ng isang tao. And that is a righteous, to become sensitive. Yan. Hindi yung sensitive na pagwikaan ng kaunti, tampo na agad. Iba po klase yan. That is a kind of egoistic behavior. That is kind of selfishness. Yung napagwikaan ng kaunti, ay, hindi na ako sisimba. Ayaw ko na sumama. Yung mga ganyan pong attitude. That should not be. A righteous man, as I said, he or she has a sensitive heart. Tingnan po yung tenga. Isang tenga, tanggalin nyo, at yung isa tanggalin mo, you form a listening heart. Yan po sana. Number 2, pag sinabi nating righteous, this is a kind of man obedient to the will of God, sumusunod sa kagustuhan ng Diyos.
His will should be done. Kasi akala kasi ni Jose, ay ang masusunod ang gusto niya. Sabi niya, ay bakit ako magtsatsaga ng ganire? Ako'y parang niliga ng ipot sa ulo. Diba po ba? Pakakasalan ko ang siyang buntis na. Pero, sumunod siya sa kalooban ng Diyos. Sabi niya, Jose, huwag kang matakot. Hello, sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Lahat po ng suliranin, may solusyon. Diba po ba? Kahit anong bigat, yan ay kaya natin. Basta't kasama ang Diyos. Ngayon tanong ko, sino sa inyo may problema? Taas ang kamay. Lahat. Siyempre. Pero, hindi po tayo natatakot dahil kasama natin ang ibigay lahat sa Diyos. Huwag mo ibigay sa kapwa mo. Nako, imamamarates ka lang yan. Mind you. Sa halip na ikaw i-empathize, naku, iti-text pa yan. Alam mo ba? Yan. Hindi pagdamay yan. Yan ay pagsira sa iyo. But rather, in your prayer, sabi nga, ibuhos natin ito sa Diyos. Dahil ang Diyos ay walang imposible sa Kanya basta tayo nagtitiwala. Di ba po ba? Kaya tandaan ninyo, ang salitang tapat, yan ang Diyos. Baybayin nyo ang tapat. T-A-P-A-T. Ngayon, baybayin yung pabaliktad. Yan, pareho lang. Sabi na, nagbaybay pa talaga, no? Pareho lang po yan. Ibig sabihin, ganon ang Diyos. Kaya po, ito pong ating mga suliranin, huwag po tayong matakot. Imitate as Joseph. Ito po sana, hiligin po natin sa misang ito na tayo ay maging righteous, maging matuwid. Dahil ang tunay na matuwid, una, ay sensitibo, at ikalawa, sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Tayo magsitayo at ating ipahayag ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli sa nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Nalalapit na ang maluwalhating pagdating ng ating tagapagligtas. Hilingin natin sa Ama na gawin niya tayong marapat na tagapagdala na kanyang salita, ang Emmanuel. Manalangin tayo at ating sambitin, O Diyos, halina sa aming piling. O Diyos, halina sa aming piling. Diyos naming mapagmahal, taglayin nawa naming iyong simbahan, ang kabutihan at katotohanan, habang aming pinatotohanan ang pagkakatawang tao ng iyong anak. Manalangin tayo. O Diyos, halina sa aming piling. Diyos naming mapagmahal, dalhin nawa ng mga nagtatrabaho sa aming pamahalaan si Kristo sa kanilang matapat na paglilingkod at pagpapatupad ng saligang batas. Manalangin tayo. O Diyos, halina sa aming piling. Diyos naming mapagmahal, isaloob at ibahagi nawa naming mga natitipon ngayon kay Kristo ang aming pakikibaka bilang Kristiyano sa makabagong panahon. Manalangin tayo.
O Diyos, halina sa aming piling. Diyos naming mapagmahal, patuluyin mo sa iyong walang hanggang paghahari silang mga tinawag mo mula sa buhay na ito. Manalangin tayo. O Diyos, halina sa aming piling. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na nangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. O Diyos, halina sa aming piling. Baba ka na. Baba ka. Mapagmahal naming Diyos, tulungan mo kaming maisaloob ang iyong salita, ang Emmanuel, sa aming bawat pasya at gawa. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa pagdiriwang ng huling hapunan, paghahain ng alay. Jesus, ang tinapay ng buhay minasmasan, di natin inialay. Buhay na ganap na sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Paspasan ang buhay namin, handog nawa'y matulad sa pag-aalay mo. Buhay na laanong lubos sa mundong sa pag-ibig ay kapos. Jesus, ang tinapay ng buhay minasmasan, di natin inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. At pagsasalong walang hanggan. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalunan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabanganan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu Santo na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Berhing Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabika ng mahal na Berhing Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nanabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito, ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ay iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa at ni Stephen Cardinal Chao na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaysa ng mahalabiring Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol, ni Arnold Jansen, Joseph, Fernando Metz, Mary, Helena, Blessed Josepa ng SBD Martyrs ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pangnawarin mo kami sa aming mga sala. Patawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kami mahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Pero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, hawakan
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Antipuna sa komunyon. Maglilihi itong berhen at magsisilang ng supling na tatawaging Emmanuel. Tagoring ibig sabihin, ang Diyos ay suma sa atin. Mula sa ating pag-isip ay liwanag na maglilingling, nadarama sa ihip ng hangin, puyat ng kanyang pagdating. Sa kanyang pagdating, liwanag niya'y magdidingding, ililigtas ang buhay natin. Sa kanyang pagdating, pag-ibig niya'y makakamtan. Kaligtas ay naghihintay at pag-asang walang hanggan, nagagalak sa kanyang pagdating. Nagagalak sa kanyang pagdating. Magsitayo po tayong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan ng piging na nagbigay buhay habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko, lalo nawa kaming makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. The Jubilee Prayer, Pilgrims of Hope. Father in heaven, may the faith you have given us, your Son, Jesus Christ, our brother, and the flame of charity enkindled in our hearts by the Holy Spirit, reawaken in us the blessed hope for the coming of your kingdom. May your grace transforms us into tireless cultivators of the seeds of the gospel. May those seeds transform from both within humanity and the whole cosmos in the sure expectation of a new heaven and a new earth, when, with the powers of evil vanquished, your glory will shine eternally. May the grace of the Jubilee reawaken in us, pilgrims of hope, a yearning for the treasures of heaven. May the same grace spread the joy and peace of our Redeemer throughout the earth. To you, our God, eternally blessed, be glory and praise forever. Amen. Bago po ang pagbabasbas, atin pong pasalamatan ang ating dakilang Yahweh El Shaddai sa lahat ng grasya na ating tinanggap sa banal na misa. Tinatawagan po yung mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan o anibersaryo sa kanilang kasal sa buwang ito na pumunta sa harapan para sa espesyal na panalangin. Salamat po. Birthday and wedding anniversary. Panginoon, salamat sa banal na Eucharistia
na nagbibigay sa amin ng lakas sa aming pananampalataya at nagbibigay ng liwanag at direksyon sa aming paglalakbay tungo sa iyong kaharian. Salamat sa biyaya ng buhay at biyaya ng pag-iisang dibdib. Panginoon, basbasan mo ang aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan at kanilang anibersaryo sa kasal sa buwang ito. Bigyan mo sila ng mabuting kalusugan, kalakasan upang patuloy sila sa kanilang pagmimisyon para sa kanilang pamilya at para sa simbahan. Panginoon, patatagin mo ang kanilang pananampalataya upang hindi sila manghina sa kanilang pagsunod sa iyong kalooban. Kung sila'y nanghina na Panginoon, naway ang Eukaristiya ang maging lakas sa kanilang pamumuhay. Panginoon, ipadala mo ang iyong banal na mga anghel upang gabayan at protektahan sila sa kanilang pamumuhay at paglalakbay bilang mga OFW. Ilayo mo sila sa lahat ng masama at naway maging matatag sila sa mga pagsubok sa buhay. Dalangin namin, Panginoon, na makamtin nila kanilang mga panalangin kung ito iyong kalooban. Panginoon, salamat na sila'y naging bahagi sa aming komunidad. Naway maging instrumento din sila sa iyong pagmamahal at pagpapala sa kapwa. Ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos ay sumasa inyo sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday Day to to you. Happy birthday, happy anniversary. At yung ating liturgical calendar, on sale pa rin, so wala pang copy. Kung meron kang kaibigan, bigyan mo ng liturgical calendar. At may bago yung sa mission animation, mission calendar. So marami ng calendar, hindi tayo mawawala. Alam na natin kung kailan magbayad ng utang dahil marami ng calendar. At yung ating word in other words. Maganda po itong material, no, sa panalangin natin. Yung araw-araw na gospel na binabasa sa simbahan, nandito nakasulat at may reflection. Para bang everyday nagbabasa ka at parang may homily after sa pagbabasa. No? So, maganda po yung gift word in other words. Dahil kasama natin si Father Oni, so ito ay 100 by 1 take 1, 200. Okay, so sana gift na hindi lang material, but something spiritual. No? I-gift. No? So, magpasalamat tayo sa nagkasama natin sa Mass, si Father Oni Ronilo Ordines, no? From Sablayan, Mindoro. Sinong taga Mindoro dito? Mindoro. Ay, taga Mindoro. Yan. Okay, pero sa matagal pa mo si Father Oni, pili ka magpadala. No? Jumbo box. Siya po ngayon ay na-assign sa school. That's why school break. So wala namang school. Gusto niyang samahan niya tayo. No? Amen. Kasi alam Thank you nila po, na Father. alam ni Father Oni na malungkot yung buhay natin. So mamaya ay meron tayong Novena Mass doon sa OWA sa 18th floor, no, 4:30. If you have time, join us also. Kung meron kayong kaibigan, may Novena Mass, no, 4:30. At yung ating Aguinaldo Mass at 10 o'clock, no, sa OWA pa rin sa 18th floor. So kung makalabas kayo, join us the 24th, no, yung ating Misa de Aguinaldo doon sa OWA. Kasi yung mag-choir, of course, yung ating El Shaddai Choir, yung mag-choir doon. Kasama si Father Oni with the blessing. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumo kayo't hingin ang biyaya ng Diyos. Ama naming mapagpala, pagpalain mo ng katuparan ang inasahan ng iyong sambayanan mula sa iyong pagmamahal, makamtanawa ng iyong katugunan sa iyong ibinunsod na idinalangin. Ang mga tinanggap na sagot mo ay utang na loob nawang tanawin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo ay manaog nawa at mamalagi sa inyo magpasawalang hanggan. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.